Halos mga materyales natin dito ay mga imported na materyales. Yan. Ito po ay mga negosyo ko, no, business side tayo. Ito po ang ating green-legged sweater from Slick Lizard G Farm USA line, no? Imported line. Ito naman sa kabila ay green-legged sweater din from Boneyard G Farm naman sa Alabama USA din po. So both sila ay sa Alabama USA, pero magkaiba yung G Farm na kinuhanan at napakagaganda at napakaganda ng performance ng manok na ito. One of our grays, Docalcy Gray. Yan, Joe Alimbuyugin line. Yung sa kabila makita nyo sa likod, meron tayong Harold Brown and LDT line na Docalcy and Santa Rosa White. Yan, ito yung mga off colors natin na pinuproduce sa ngayon at pinaparami. Yung white queso natin from Sir B-Boy, papunta na rin dito sa manukan natin. Yan, so abang-abang na lang kayo, no, sa mga palabas. At sasabihin ko rin kung bakit natin ginawang negosyo to, kasi nga ang ganda din pong kitaan. Once again, nasa business side tayo and wala tayong papalabas na pera sa ruweda. Ay mga ka-native, ngayon naman pag-usapan natin ng isang klase ng manok, no, na talagang malakas din ang kitaan. So, sa ganitong klaseng manok, no, alam niyo naman anong tawag nitong manok na ito, no, hindi ko na i-mention, basta isa ito sa pinagkakitaan ng maraming Pilipino, no. Dahil nga ang manok na to ay mabilis ang market. Yan. Sa ngayon, pinakamalakas sa market talaga itong klase ng manok na to. So, ako, no, kasi nga ang isa sa ganitong klaseng manok ay talagang, alam nyo na, andun sa ruweda, pero tayo ay nasa business side, no. So tayo nagbi-breed ngayon, no, ng papuro, and sa September magsi-start kami ng breed ng pang crosses, at yun na yung ilalaban, no, sa ruweda. Yan. So ano po, ito kasi bakit nga ba mabilis yung market nito, no? Mabilis ang market kasi nga araw-araw, no? Araw-araw may exam. Yan. Sa mga hindi alam ano yung exam, yun po yung manok nyo, no, ay pupunta na sa ruweda. Yan. Mga ka-native, no, tayo po ay nasa business side once again, no. Ibig sabihin yan, negosyo po natin ang ganitong klaseng manok. So ngayon, ito yung pinakamarami kong manok. Yan. Napakadami ng ganitong nating manok at kasi nga mabilis lang po ang market. Yan. Bakit nga ba mabilis ang market? Kasi nga po araw-araw, no, nationwide meron pong exam, no. Yung exam po, yung manok nyo andun sa ruweda. Yan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga manok natin kasi nga hindi din siya lalabas ng ads dito sa YouTube. Sayang din naman yung video at hindi magiging maganda yung engagement. So, ito sample lang to ng ating manok, no? Ito yung green-legged sweater, Slick Lizard line. Yung papa nito ay direct talaga sa Slick Lizard, no? So, ano yan, sa Slick Lizard G Farm sa USA, Alabama. So, napakaganda kasi nga napakabilis pong dumami ng manok na ito. Halimbawa man lang kayo po ay nagbi-breeding, hindi po siya basta-basta nag-broody. Palagi po sila nangingitlog and tuloy-tuloy lang yung breeding. Yan. Mas konti lang din yung kinakain nila and mas mahal yung kanilang bentahan. So, alam nyo ba, ang puro nito ay umaabot po ng 15,000 to 25,000 pesos kada isa. Yan. Mabenta siya kasi nga mas marami ang nag-aalaga. Napakalaki po ng G-fowl industry. Yan. Sa lahat ng industry, no, masasabi ko isa ang G-fowl industry sa pinakamagandang industry sa pagmamanok. So dati, alam niyo naman, no, ayoko sa ganitong klaseng manok, pero nung nakita ko yung mga nagbebenta nito, no, sila po ay talagang umasenso sa buhay dahil din po dito sa ganitong klaseng manok. And napakaganda po talaga ng ganitong klaseng manok. Yung puhunan nito hindi basta-basta, yan. Pero kapag may legit ka na kinuwanan,
talagang marami yung kukuha sa inyo. So sa ngayon talaga, napakadami kong breeder and madami din akong breeds kasi nga hindi naman sa sinasabing kolektor ako ng breeding, no? Gusto ko lang makakuha ng ganung breeds para pagdating ng ating pagko-crosses, ang dami nating choices. Ganun po 'yon. So parang nangongolekta na, no? Pero isa na 'yan sa pamamaraan natin, no? Para makapag-produce ng maraming breeding. Yan. So masasabi ko lang, yung crosses nito kasi ay nagsisimula siya ng 3,000 to 6,000. At may tatlo 10,000 pa. Yan. Pero yung dito sa akin, kapag napakaganda ng manok natin, nasa 6,000 to 8,000. Yung kapag maganda siyang kumilos doon sa ruweda. Ayan, no? So, ganun po yung presyuhan, mas mahal siya sa mga presyuhan dito. Yan. Mabilis lang din yung market kasi nga alas everyday, sabi ko nga, alas everyday may mga exam and marami yung natataichi sa kanila. Ayan. Kaya yung market palagi. Yan. At kahit madami yung tawag nito, madami yung mapuproduce mo, ang dami din kukontak sa inyo, no? Kapag halimbawa man lang may mga napapalaki kayo, may mga financers na pwedeng mag-offer sa inyo na rerentahan nila yung manok ninyo, no? At kapag nanalo yung owner, yan, minsan 60-40. 60% tayo and 40% yung sa yung financer or nagrenta ng mga manok natin. So, ganun po yung manok na ito. Maganda siyang pagkakitaan, mabilis, and marami ding breeder. Yan. Sa breeder, kapag breeder yung bibili sa inyo, syempre, materialis yung kukunin niya. Yan. Yung mga puro nito, sabi ko nga, 15 to 25,000 pesos. Pero dito sa akin, 15,000 pesos. Start tayo. Class A na po yung mga makukuha ninyo. Ayan. No? So, tayo din po ay may mga expo and abangan nyo po, no? Kasi yung expo natin, Luzon, Visayas, at Mindanao, tsaka hintay-hintay na lang kayo, no, sa mga breeds natin dahil nga ang ganda po mag-breed ng ganitong manok. So, once again, hindi po ito pang sugal, no? Ito po ay on business side po tayo, no? Ibig sabihin, ninegosyo natin tong manok na to. Ayan. No? Kung halimbawa man lang makikita nyo yung manok sa ruweda, it means na may financer tayo. Yan, no? Kasi nga, negosyo tayo dito, may binubuhay tayo. Yan, at ito, yung importante sa atin ay makapagpakita ng magaling tayo na breeder. Yan. At makita nyo rin yung manok natin, no? Na andun din sa ruweda kasi nga doon din tayo magpapasikat and madami pang kukuha ng mga manok natin. Yan. So, yun na po mga kanitib, no? At maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po.